Brother Lem. Magandang umaga po sa inyo. Sa umaga pong to, tayo magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Good morning, Sister Jasmine. Tayo po ay nasa Insight, preaching the Word of God as it is. Isang programa po ng Dorothy Church Patndi, pinagkwartelan, na naglalayo na sa umaga ay maumpisahan natin ng tama kung ano ang kalooban ng Diyos, pag-aaral ito ng salita ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng Biblia ay ito lamang yung ating pag-uusapan at walang iba. Sa pag-uumpisa ng ating gawain, samahan niyo po ako sa pag-awit ng isang awiting kalangit para sa Panginoon. Atin pong itaas ang pangalan ng Panginoon. Sige po, pakishare nyo. Morning, Pastora Wilma. I will give thanks to Thee, O Lord, among the people. I will sing praises to Thee among the nations, for Thy steadfast love is great, is great to the heavens, and Thy faithfulness to the sa inyo mga kapatid. Good morning, Brother Dave, Brother Jay. Good morning, Brother June. Salamat at kahit nasa malayong lugar ay naaabot ng salita ng Diyos. Kamusta po kayo dyan sa Laor? Pagpalain po kayo ng Panginoon saan man kayo naroon. Good morning, Sister Lilian. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Okay, sige mga kapatid. Ako'y magbabasa ng salita ng Diyos at sundan po ninyo. Isa sa layunin ito ng programa ng Insight na mabasa ng tuloy-tuloy ang salita ng Diyos. Kaya hindi tayo pumipick up ng isang talata lamang, kundi pinipilit natin na mabasa yung buong kabanata. Kung hindi man at mahabang-mahaba, ay hinahati natin ito sa mga portion para mapag-aralan mabuti. Ngayon po ito ay nasa John chapter 18 mula verse 1 hanggang 40. Kaya sundan niyo po, no? Isang magandang bagay na
mismong yung mga salita ng Diyos ay mapag-aralan, mabasa, madinig natin para ang ating pananampalataya ay lumalim ng husto sa Panginoon. John chapter 18 verse 1, ganito po ang sinasabi. Nang masabi ni Jesus ang mga salitang ito, siya ay umalis na kasama ang kanyang mga alagad na tumawid sa libis ng Cedron. Good morning, Sister Liana. Patungo sa isang puok na may isang halamanan na pinasok niya at ng kanyang mga alagad. Alam din ni Judas na sa kanya ay nagkanulo ang lugar sapagkat madalas na si Jesus ay nakikipagtipon doon kasama ng mga alagad. Kaya't si Judas ay nagdala ng pulutong ng mga kawal at ng mga punong kawal mula sa punong pari at mga pariseo at pumunta roon na may mga ilawan, mga sulo at mga sandata. Si Jesus na nakakaalam ng lahat ng bagay na mangyayari sa kanya ay lumabas at sa kanila sinabi, sino ang inyong hinahanap? Sumagot sila, si Jesus na taga Nazaret. Sinabi sa kanila ni Jesus, ako nga iyon. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay nakatayong kasama nila. Nang sabihin ni Jesus sa kanila, ako nga, umurong sila at bumagsak sa lupa. Kaya't muli niyang tinanong sila, sino ang iyong hinahanap? At sinabi nila, si Jesus na taga Nazaret. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo na ako nga. Kung ako ang iyong hinahanap, hayaan ninyo makaalis ang mga taong ito. Good morning, Bennett Castro. Sumagot si Jesus, sinabi, at ito'y upang matupad ang salitang sinabi, sa mga ibinigay mo sa akin ay wala akong iwinala kahit isa. Pagkatapos, si Simon Pedro na may tabak ay hinugot ito at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang kanyang kanang tainga. Ang pangalan ng alipin ay Malco. Kaya't sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo ang iyong tabak sa kaluban. Hindi ko ba iinuman ang kopang ibinigay sa akin ng Ama? Kaya't dinakip at ginapos si Jesus ng mga kawal at ng kanilang mga kapitan at ng mga punong kawal ng mga Hudyo. Siya'y dinala muna kay Anas sapagkat siya'y biyanan ni Caiphas na pinakapunong pari ng panahong iyon. Si Caiphas ang siyang nagpayo sa mga Hudyo na dapat na ang isang tao'y mamatay alang-alang sa bayan. Sumunod si Simon Pedro kay Jesus at gayon din ang isa pang alagad sapagkat ang alagad na iyon ay kilala ng pinakapunong pari. Siya ay pumasok na kasama ni Jesus sa patio ng pinakapunong pari. Samantala si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas, kaya't ang alagad na kilala ng pinakapunong pari ay lumabas at kinausap ang babaeng tanod sa pinto at ipinasok si Pedro. Sinabi kay Pedro ng babaeng tanod sa pinto, good morning, Sister Bernice, hindi ba ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? Sinabi niya, hindi. Ang mga alipin at ang mga punong kawal ay nagpapaningas ng siga sapagkat maginaw. Sila'y nakatayo roon at nagpapainit. Si Pedro ay kasama rin nila na nakatayo at nagpapainit. 19. Tinanong ng pinakapunong pari si Jesus tungkol sa kanyang mga alagad. Sa kanyang itinuturo, sinagot siya ni Jesus, Ako'y hayagang nagsalita sa sanlibutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng lahat ng mga Hudyo at wala akong sinabi sa lihim. Bakit ako'y inyong tinatanong? Tanungin mo silang nakakarinig sa akin kung anong sinabi ko sa kanila. Ang mga ito ang nakakaalam ng mga bagay na sinabi ko. At ng kanyang masabi, ito ay sinampal si Jesus
ng isa sa mga punong kawal na katayo doon na nagsasabi, ganyan ka bang sumagot sa pinakapunong pari? Sinagot siya ni Jesus, kung ako'y nagsalita ng masama, patunayan mo ang kasamaan. Subalit kung mabuti, bakit mo ako sinampal? Pagkatapos ay ipinadala siya na kagapos ni Anas kay Caiphas na pinakapunong pari. Good morning, Sister Juliper. 25. Nakatayo si Pedro na nagpapainit ng sarili. Sinabi niya sa kanya, hindi ba ikaw isa sa kanyang mga alagad? Ikinaila niya ito at sinabi, hindi. Sinabi ng isa sa mga alipin ng pinakapunong pari na kamag-anak ng tinagpasan ni Pedro ng tainga, hindi ba ikaw ang nakita kong kasama niya sa halamanan? Muling nagkaila si Pedro at kaagad tumilawok ang isang manok. Pagkatapos ay dinala nila si Jesus mula kay Caiphas hanggang sa palasyo ng gobernador. Noon ay maaga pa at sila hindi pumasok sa punong himpilan upang hindi marumihan at upang sila'y makakain ng kordero ng Pasko. Kaya't lumabas si Pilato at sinabi sa kanila, anong paratang ang dala ninyo laban sa taong ito? Sila'y sumagot at sinabi sa kanya, kung ang taong ito hindi gumawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. Sinabi ni Pilato sa kanila, kunin ninyo siya at sa inyong hatulan ayon sa inyong batas. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, hindi kami pinahintulutan na ipapatay ang sinumang tao. Ito ay upang matupad ang salitang sinabi ni Jesus ng kanyang ipahiwatig kung anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. 33. Si Pilato ay muling pumasok sa palasyo ng gobernador at tinawag si Jesus at sinabi sa kanya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, sinabi mo ba ito mula sa iyong sarili o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Si Pilato ay sumagot, ako ba'y Hudyo? Ang iyong sariling bansa at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo sa akin. Ano bang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutan ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian ay hindi mula rito. Good morning po, Pastor Dindo. Sinabi sa kanya ni Pilato, kung gayon, ikaw ay hari. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito. Dahil dito ay pumaparito ako sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila sinabi, wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. Ngunit kayo may kaulaggalian na maaari kong pakawalan ng isang tao para sa inyong Pasko. Gusto ba ninyong pakawalan ko para sa inyo ang hari ng mga Hudyo? Sila sumigaw na muli, hindi ang taong ito, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Ito pong yugto na ito, mga kapatid, ng ating pag-aaral ay mga huling bahagi na ng pangangaral, pagpapagaling ng Panginoong Hesus nung siya ay bumaba dito sa sanlibutan upang ihayag ang katotohanan sa lahat. At sa pagkakataong ito, maraming characters dito ang nabanggit. Good morning, Pastora Rosalina. Kamusta po kayo dyan sa Leyte? Samahan kayo ng Panginoon sa inyong gawain. Maraming karakter, no? Dito, mayroong pagkakataon dito na may tumaga sa tenga ng Panginoon nung siya yung huli. Nandito sila Judas,
na mga nagtaksil. Nandito si Pedro na nagkaila sa Panginoon. Nandito yung punong pari na plano ng pagpatay kay Jesus Christ. Nandito si Pilato na ginawang daan ng Diyos upang mahayag kung paanong paraan mamamatay ang Panginoong Jesus. Iba-iba ang kanilang mga kalagayan. Sa isahin natin yung pagkakataon na tumaga sa tenga ng isang alipin ng isang pariseo. Si Pedro tinaga yung tenga. Ano ang itinuturo nito, mga kapatid? Napaka-sarap alamin yung mga bagay kung bakit ganito ipinakikita ng Panginoon at pinarating sa atin yung kanyang salita sa magitan ng ganitong mga kwento. No? Bakit tinayaan pang maputol yung tenga? Bakit isa pa sa mga alagad ang tumaga? May mga katanungan dyan na hindi ba tinuturuan naman si Jesus Christ ng Panginoon? Bakit nakuha pa niyang gumawa ng isang bagay na marahas? Mga katanungan na makikita naman natin na hindi naman ipinahintulot ni Lord pero nagawa ni Pedro. Pagpapakita na talagang sadyang ang isang tao ay kapag nasa likas pang pagkatao ay nakagagawa ng isang hakbang na minsan ito'y mali sa paningin ng iba. Pero tingnan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos sa ating mga puso. No? Makikita natin ito, papansinin natin sa lahat ng account sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John ay binanggit itong kwentong ito. At malinaw sa Luke ang sinabi, no? Malinaw sa Luke ang sinabi na nung naputol ay sinaway sila ni Jesus Christ at pinagaling niyang muli yung tao. No? Kaya sabi ni Brother Jen, nadala siya ng bugso ng damdamin. Amen. Mga ganon, talagang dumadating sa punto na kahit na tayo mga nakakilala na, hindi ko po ito i-justify. Pero talagang minsan nagkakamali. Kailangan pigilin ng sarili. Pero hindi ko naman sinasabi tama na pagka sumilakbo ang damdamin. Ito yung mga unang bahagi pa sa buhay ng mga alagad. Kaya maaaring masabi natin hindi pa lubos yung pagkahubog sa kanila. Pangalawa, ang banal na espiritu ay hindi pa kumikilos sa bawat isa sa kanila para magkaroon sila ng mga tamang desisyon, tamang kaisipan, tamang kilos, tamang pananalita. Si Pedro mismo na tumaga, siya din ang nagkaila kay Jesus Christ. Pero dumating din yung panahon, eventually, good morning po, Pastor Jojo. Pero dumating eventually yung panahon na si Pedro ay naging pinakapuno din naman sa mga apostol, no? Na siya ang nag-lead sa mga apostol, siya ang naging leader nila, na ginamit ng lubos ng Panginoon at nang gamitin naman ng Panginoon sa kanyang gawain. Makikita naman natin yung mga ginawa ni Pedro nung umakyat na sa langit ang Panginoon na sadyang kaiba na kaysa nung una na siya'y natagpuan ng Panginoon. Isang bagay pa ang pinapahiwatig ng pangyayaring yon, yung nung tinaga ang tainga, hindi dito binanggit, pero sa Lucas binanggit, pinagaling niya ulit yung tenga nung alipin ng pariseo. Kung sabihin ay Malco ang pangalan dito sa verse nasa chapter na ito ng John.
pinagaling ni Jesus Christ. Ano ang ibig sabihin? Talagang si Lord ay nandyan at siya Jesus the healer. Talagang nagpapagaling siya. Maaaring pinahihintulot niya ang bagay na mangyari. Una ay para din sa kanyang kadakilaan, para makita natin kung paanong ang tao lumalapit sa Diyos at kung paanong pinagagaling ng Diyos ang mga lumalapit sa Kanya. Isang bagay ang makikita natin dito nung hinuli si Lord, no? Ay meron siyang hakbang na ginawa. Nung siya hinuhuli, alam niya yung mangyayari. Sabi sa verse 4, nalalaman niya ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa kanya, indicating He is an omniscient God, all-knowing God, no? Alam ni Lord John, alam ng Panginoon, siya ay 100% na Diyos, bagamat siya ay 100% na tao. Dahil alam niya ang lahat, kaya niyang i-direct ang mga pangyayari sa buhay ng tao. Kaya niyang i-guide kung ano yung pwedeng mangyari sa isang tao. Kagaya natin, pagka tayo lubos na umasa sa Panginoong Hesus, na walang pag-aalinlangan, i-direct niya yung buhay natin ng kagaya ng ginawa niya sa mga alagad. Para hindi mapahamak ang mga alagad dahil alam na ni Jesus Christ ang gagawin sa kanya, kinausap niya yung mga kawal at yung mga kasama ni Judas na nagtaksil sa kanya, na sinabi niya sa verse 9, sa verse 8, sinabi niya, kung ako'y inyong hinahanap, hayaan ninyong makaalis ang mga tao ito. Okay? Nakaredy siya na isakripisyo yung kanyang buhay na lamang upang hindi na madamay yung buhay ng iba. Kaya ipinauna niya, okay, umpisahan natin itong isang bagay na to, pero bago ito mangyari, paalisin niyo na itong mga kasama ko at ako na lamang ang inyong kunin. Isang napakatalinong hakbang ng Panginoon. Pagpapakita na dahil alam niya ang lahat, kaya niyang ayusin ang lahat. Okay? Dahil ito'y para matupad yung salita, sinabi dito sa verse 9. Sa mga ibinigay mo sa akin ay wala akong maiwala. Kahit isa. Alam niyo mga kapatid, kapag ang isang tao ay tunay na nasa Panginoong Hesus, hindi na siya mawawala talaga. Okay? May kondisyon. If you are in Christ. Okay? Hindi ka bibitawan ng Panginoon kapag ka ikaw ay nasa sa Kanya. Kaya huwag nating pipilitin na mawala sa kalinga ng Panginoong Hesus. No? Kailangan mapanatili natin sa buhay natin. Ito yung nilalakaran nating buhay ngayon. Mapanatili na hindi nakakabitaw sa Panginoon. Wala tayong ibang pwedeng panghawakan. Wala tayong ibang pwedeng asahan, ipagmalaki, o ipamarali sa mga tao o pagsabi. Wala tayong iba kundi si Jesus Christ at mapanghawakan natin yung kanyang sinasabi. Nung kinausap siya ng punong pari ni Pilato pala, nung kinausap siya, sinabi niya, ang kaharian ko hindi dito. Kung ang kaharian ko nandito, ipagtatanggol ako ng mga kasama ko at hindi na ito mangyayari. Pagpapatunay na ang kaharian ng Panginoon ay sakdal sa kalangitan, na tiga-langit siya.
sa ilang kanyang kinukwento na siya hindi tiga rito. No? Isang napakagandang bagay. Kaya tayo na mga iniingatan ng Panginoon, iingatan niya tayo hanggang sa huli. Kaya ang dapat nating gawin, manatili hanggang sa huli. Paano maiingatan ang isang tao na sumuko, diba? O bumitaw sa kanyang pananampalataya? Maraming bagay na pwede tayo i-consider kung isang tao ay sumuko na sa Panginoon. Kasi hindi porke nasasabi ng isang tao ay siya'y sa Panginoong Hesus ay nagdidikta na ito na siya'y tunay ngang sa Kanya. Hindi po kailangan patunayan ito sa gawa. Ang isang taong pinabayaan na ang pakikipag-ugnay sa Panginoong Hesus ay nagsasabi na bumitaw na siya rito at ayaw na niya. Bagamat hindi niya dinideklara ang ayaw na niya. Pero sa kilos at gawa ng isang tao, makikita kung siya'y sa Diyos o hindi. Makikita kung siya'y sa Panginoong Hesus o hindi. Purihin ang Diyos na bagamat nagkukulang tayo minsan at sumusukot ng hihina, meron pa rin tayong pag-asa sa buhay. Habang tayo nabubuhay, makakapag-desisyon pa rin tayo ulit kung tayo ay magbabalik loob o hindi sa Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Biblia, ang buhay ay hanggang 70 o kung malakas ay hanggang 80. Sabi ng Psalms chapter 90 verse 10, na yan lamang ang edad ng tao. Kung lumagpas man ay bonus. Kahit na ito, mga kapatid, morning Sister Juliana Marie, kahit mga kapatid, ang buhay ng tao ay parang mahaba. No, para sa ilan, pag umabot ng 70, ay tuwan-tuwa na. Sa kadahilan ng parang mahaba na yon, ano? Pero mga kapatid, ito'y napakaikling panahon kumpara sa eternity na sinasabi ng Diyos na walang hanggang katapusan. Ang buhay sa lupa ay may katapusan. O mga kapatid, hawak mo ang iyong buhay sa panahon na ikaw ay naririto sa lupa. Hawak mo, kahit anong gawin mo, pwede mong gawin. Pwede kang magsaya. Pwede kang magkulong sa bahay. Pwede kang sumama sa lahat ng gusto mong samahan. Pwede mong i-enjoy ang buhay. Walang kukuha nito sa iyo. Hawak mo ito. Good morning, Brother Joseph. Palayo na po tayo. Nasa Taiwan na tayo. Hawak mo ang buhay mo sa panahon na ikaw ay nandito pa sa lupa, kaya may pag-asa pa. Kaya mo lahat gawin. Walang pwedeng magdikta sa iyo sa kung ano man yung pwede mong gawin. Pwede kang umaten. Pwede kang hindi umaten. Pwede kang magpa-attend lang. Okay? Yan ang buhay. Pwedeng magpabalik-balik ka. Ang buhay, ang isip ng tao, pabago-bago. Mayroong kaisipan na ganito, biglang mamayang konti, iba na ang kaisipan. Pero, may hangganan yun. At pagkatapos ng buhay na yun, wala ka nang magagawa. Hindi mo na yun mahahawakan. Dahil ang may hawak na nun, pagkatapos mong mahawakan ang buhay na yun, ay ang Diyos na. Siya na ang maghuhusga kung ano ang magiging kasunod na bahagi ng iyong buhay. Kaya mga kapatid, pag tayo pumayag na yung karanasan na mararanasan natin sa piling ng Panginoon, ay tayo lang ang makaranas. Hindi ibahagi natin ito upang
may madagdag sa kawan ng Panginoon at sila'y makaranas din ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Okay? Dito makikita ninyo, pinagkailan ni Pedro 3 beses. At nang makapagkailan na si Pedro ng 3 beses, ay tumilaw ang isang manok. Bago ito mangyari, ito'y sinabi kay Pedro ng Panginoon na 3 beses mo ako ipagkakaila, at sa ikatlo ay titilaok ang manok. Sinabi yan agad beforehand ng Panginoong Jesus sa kanya. Ano ang ipinapakita nito, mga kapatid? Ang pinaka gustong iparating sa atin ni Lord sa pamamagitan nito ay ito, mga kapatid. Hawak niya ang lahat ng oras. At kung gusto niyang gawin in the exact time para sa iyo, ay gagawin niya. Nakatakda yung oras na yun. At si Lord ang nag-ayos noon at naggawa, nagpatupad. Kaya kung meron kang hinihintay, kapatid, huwag kang maiinip. Dahil lahat ng bagay sa anak ng Diyos o maging hindi sa anak ng Diyos ay nakatakda na mangyari. Isang mabuting bagay lamang kapag ikaw ay anak ng Diyos, tiyak magiging maganda ang resulta sa huli. Hintayin lang yon. No? Dahil may tamang oras para sa bawat isa. Kung kayo'y kinakausap ni Lord sa kung ano pa mang bagay, huwag kayong mag-aatubili na gawin, lalo na kung ito'y para sa ministeryo ng Diyos, para sa gawain ng Panginoon. Bakit? Dahil ito yung maghuhudyat para yung gustong ibigay din sa atin ng Panginoon ay mapadali, mas maibigay sa atin. Kapag iniuurong natin kasi yung ating mga bagay na dapat gawin para sa Panginoon, na pag iniuurong natin, mismong ang Panginoon ay ganun din. Umuurong din. No? Hindi niya basta ibibigay, pero pagka siya'y nagalak, kaya ang buhay ng Kristiyano, pinagagalak lagi natin ng Panginoon. No? Kasi sa kanya ang desisyon kung ibibigay niya sa atin isang bagay o hindi. Pag nagagalak siya, natural, nagiging mas mabilis yun para sa atin. No? Ibinibigay niya sa atin agad kung ano yung kailangan natin. Kaya pag may bulong ang banal na Espiritu sa iyo, ang Diyos, nagawin mo ang isang bagay na ito na nakakalugod sa Kanya, huwag mong ipag-atubili. Ito'y iyong gawin agad. Okay? Sa huling bahagi ng pag-aaral na to, si Jesus Christ ay hinatulan na ng mga Hudyo. Ginamit si Pilato para mahatulan ng Panginoon. Ang talagang naghatol dito ay yung mismong bayan niya na ipapatay. Kasi binabalik ni Pilato si Jesus Christ sa mga good morning, Sister Lloyda. Ibinabalik kasi ng mga ni Pilato si Jesus Christ sa mga Hudyo. Ibinabalik kasi sabi niya, under kayo ng inyong batas, di kayo ang humusga. Ganyang katuso ang tao. No? Kaya sabi nung saserdote, nung mga pinakapunong pari, sabi nila, hindi pinapahintulot sa amin na pumatay ng kahit sino man. Kaya para mapatay si Jesus Christ, ipinasa nila ito kay Pilato dahil sa batas ng Romano ay merong punishment ng pagpatay. At doon nila dinala si Jesus Christ para matupad
ang hula na siya kailangan mamatay. At ang capital punishment noon ay ang ibitin ng isang tao o ipako ang isang tao sa krus. Isang nakakahiyang bagay na gagawin para sa isang tao. Sinadya ito ng mismong mga bayan ng Diyos na itinuturing na bayan ng Diyos. Bakit nagkaganito ang bayan ng Diyos? Huwag nawang mangyari sa ating panahon. Pero maliwanag po mga kapatid na kahit sa panahon ngayon, ang mga itinuturing na bayan ng Diyos ay nalilihis na ng landas. Ano kaya yung mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaganito? Kaya nga dito po sa Door of Faith, Pandi, pinipilit natin na huwag mabago ang ating mga pamamaraan ng pagsamba, pamamaraan ng pangangaral, pamamaraan ng pagtupad sa utos ng Panginoon. Ang mga dahilan, mga kapatid, kung bakit nagkakaroon ng pagbabago, kagaya ng sa mga Hudyo, bakit sila nagkaganon? Mantalang alam nila yung hula, na manggagaling sa kanila ang tagapagligtas. Ngunit hindi nila nakilala na si Jesus Christ yung tagapagligtas at tumantong pa sa kalagayan na siya'y ipapatay. Bakit? Ito'y dahil sa paglipas ng panahon na ang tao ay dumadating sa kalagayan ng paglimot. Kaya mga kapatid, kinakailangan huwag tayong ihiwalay sa pagbabasa ng salita ng Diyos para hindi natin makalimutan mga bagay na dapat ay ipinagpapatuloy natin sa panahon ngayon. Yung generational gap na tinatawag o yung transition ng generation, paglipat-lipat ng henerasyon, no? Iyan ang nagpapabago sa mga kaisipan ng tao. Itong panahon na to ng mga Pariseo ay iba na ang ginagawa ng mga Pariseo, iba na ang ginagawa ng mga saserdote. Sa Matthew 23, makikita natin, sinumbatan nga ni Jesus Christ ang mga nangangaral ng salita ng Diyos noong araw. Sinumbatan niya, ganito ay ang ginagawa niyo, pero ganito naman ang mas malala ninyong ginagawa. Kagaya din po ngayon, na walang pagkakaiba. Nagsasabi ang marami na sila'y born again. Marami ang nagsasabi, ito'y samahan ng mga born again. Pero dahil sa paglipas ng panahon, pati yung mga iniaaral ay iniaangkop na nila kung ano yung kailangan nila. Tama ang sinabi sa Timothy chapter 4 verse 3 hanggang 4 na sa panahon na darating ang mga tao ay hindi na masisiyahan at hahanap na sila ng mga sarili nilang mahangaral para sa sarili nila. Hindi na sila makikinig sa mga tamang aral. At pipilitin nila na magkaroon ng makatingtaenga. Ganyan na ang panahon ngayon kung ano yung pakiramdam ng mga samahan ngayon na mas parang bagay sa kanila. Yun ang kanilang ginagawa. Kagaya nga po ng pag-iikapo. Nawawala na po yan. Pinipilit na baguhin ng sistema ng mga henerasyon na lumilipas. Dahil lumihirap nga ang buhay. Gusto ng mga tao na huwag nang makadagdag pa sa kanilang hirap yung mga bagay na iniuutos ng Panginoon, kagaya ng pagbibigay, kagaya ng pag-iikapo. Ang katotohanan, kahit ito'y gawin mo sa panahon na ikaw ay walang pera, doon masusubok ang kapangyarihan ng Panginoon kung paanong magugulat ka na lang na yung iyong itatanim na bagay ay palalaguin mas mabuti ng Panginoon. Kaya hindi tayo maalis kahit masakit sa kalooban natin na gawin ang isang bagay, bagamat ito'y pinag-uutos ng Panginoon, ito'y ating sinusunod para wag mabago yung mga aral na itinuro ng Panginoong Hesus. Ganyan ang nangyayari kahit simula pa ng mga panahon ng Israelita. Nababago ang kanilang mga pananaw kasi paglipas ng panahon,
namamayani na yung mga kabataan, sila na yung tumatanda, yung mga matatanda, namamatay, napapalitan yung henerasyon. At yung mga tamang bagay na itinuro ng Diyos, napapalitan at nababago. At yan yung gusto nating huwag mabago sa atin, na talagang hanggang sa uli bago dumating at hanggang sa pagdating ng Panginoon, hindi natin binabago yung ating pananaw, yung ating aral, yung ating nakagisnan na pagsamba sa Panginoon. No, mahirap mag-compromise na kahit sa simpleng pagsamba ay nabago na. Ang Diyos ay Diyos ng kaliwanagan. No, pero nagbabadya na kahit sa pagsamba, ang tao ay pumupunta sa dilim. No. Mga kapatid, pati ang pagsamba ng mga marami ngayon, sa loob ng sambahan, pinapatay nila ang mga ilaw. Sumasamba sila ng mga, naglalagay ng ilaw ng mga iba-ibang kulay na kumikinang, kumikislap, nagpapatay sindi. Pero patay yung mismong main light. Ganyan din ang nangyayari. Morning, Sister Neri. Ganyan din ang nangyayari sa ngayon. Bagamat simpleng bagay sa loob ng iglesia, nagpapakita na nalilimot na ng tao yung mga dapat na kagisnan na ginagawa. No? Jesus is the true light. Huwag mong papatayin ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Kung ipinapatay man siya ng mga Israelita, huwag nating hayaang magkaganoon sa puso natin na mangyari yung mga bagay na ganoon. Pagpatuloy natin kung ano yung iniwan ng Panginoong Hesus. Kaya nga tayo nakikipagrelasyon. At kasama nga sa vision ng Door of Faith Church Pandi ang isang bagay na yan. We continue the flow of light from Christ. Pinagpapatuloy natin yung agos ng ilaw ng buhay mula sa Panginoong Hesus. Hindi natin binabago. Amen? Purihin ng Diyos. Hanggang dito na lang po. At hanggang mamaya, samahan niyo po ako. Alam ko po na kayo marami pang gagawin. At samahan niyo po ako sa mga darating pang panahon. Yung mga kapatid natin sa devotion, samahan niyo pong lagi. Araw-araw, iba-iba po ang ating mga nagli-lead sa devotion every 5 o'clock in the morning. Lagi po yan, hindi po yan natatapos, laging bago, araw-araw. Mamaya naman po, alas 7 ng gabi, sama-sama po tayo sa prayer meeting. Magdala po kayo ng mga kasama ninyo para sa ating gawain. Good morning po, Pastor Larry. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po magtapos sa isang panalangin. Salamat o Diyos, pagpalain niyo po ang araw namin ito. Nawa'y masunod namin ang inyong kalooban. Naumpisahan namin ito sa pagbabasa at pag-aaral ng inyong salita. Salamat po dahil alam po namin na kapag kami nakikinig, lalalim ang aming pananampalataya. Pagka kami nagbabasa, kami lalago, Panginoon, sa inyong kaalaman at karunungan. Maraming po salamat. Patubayan niyo po ang mga magtatrabaho, ang mga aalis o gagawa ng mga bagay na kanilang dapat gawin. Purihin ka, ikaw ang maparangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po aming dalangin. Amen and amen. God bless po sa lahat. Walain po tayong lahat ng Panginoon.